Bakit nga ba natin kailangan mag-ipon at mag-invest? Di ba nga ang pera ay ginawa para gastusin? Di ba mas mabuting gamitin na lang natin yung pera natin ngayon? Sa totoo lang, wala naman may gusto magtipid ng bawat sentimo ng pera nila hanggang 90 years old at di makapag-enjoy sa mga bagay na kaya man nilang bilhin o gawin ngayon. Pero kung gagastos ka araw-araw na parang walang bukas, baka isang araw ay magising ka na lang na walang pera, stress at lubog sa utang. Wala naman kasing nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Pero paano mo ba mababalanse ang pag-enjoy ngayon at pag-iipon ng pera para sa future mo? Kaya sa video na ito, aalamin natin kung bakit kailangan mo ba talaga magsimula mag-ipon ng pera ngayon. Una, alam mo dapat ang mga financial goals mo. Kailangan mong alamin kung ano ang mga financial goals na gusto mo makamit. Ano ba ang gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Gusto mo ba magkaroon ng portfolio na milyones ang halaga o gusto mo lang ng stable na retirement na sapat para mag-enjoy like kumain sa labas at di nag-aalala sa mga bayarin? Gusto mo ba mag-retire na maaga at mag-travel sa buong mundo? O masaya ka na sa paglalakad sa park habang nagbabasa ng magandang libro? Hindi lahat ay interesado sa maagang pagre-retire, tulad ng hindi rin ang lahat ay interesado sa yayamaning buhay. Ang pagdedesisyon kung ano ang gusto mo talaga makamit sa buhay mo ay nagbibigay sa iyo ng idea kung gaano ka dapat magtipid at mag-ipon ng iyong pera. Ang pangalawa, alamin ang lifestyle na gusto mo. Ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Ano ang pinapahalagan mo na willing mong gastusan? Para sa iba, gustong-gusto nila makakita ng bagong bahay at magkaroon ng bagong sasakyan. Kaya naman doon sila nagfo-focus ng gastos nila. O may iba naman na walang pakialam sa bagong bahay dahil mas gusto nilang gastusin ang kanilang pera sa pagta-travel. Yung iba naman ay gustong manirahan sa mahal na lugar like sa city kahit na nangangahulugan na kailangan nilang bawasan ng iba nilang gastos at di makapag-travel. O may iba naman na mas gusto nilang mag-ipon ng pera para sa mga hobby nila at pag-stay na lang sa bahay. May iba naman na mas masaya na nasa boarding house lang nakatira basta makakain sa bawat meal sa labas kasi gustong-gusto nila kumain sa mga restaurant at ayaw magluto. Kailangan mong alamin ang mga bagay na gusto mo na magbibigay sa iyo ng malaking epekto sa iyong pera at sa buhay mo. Ang pangatlo, healthy na relationship sa pera. Ang healthy na relasyon sa pera ay may kasamang pag-iipon at paggastos at di mo magagawa yan kung di mo kaya maglaan ng pera para sa mga bagay na nagbibigay ng saya sa iyo. Ang taong takot sa paggastos ng pera ay halos katulad lang din na nagtitipid ng pera para sa mga bagay na gusto nila pero nagsa-self-pity naman. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang magwaldas ng pera paminsan-minsan ay dahil pinapanatili nito na motivated ka at di ka makaramdam ng burnout. Kung palagi mo nalang iniisip ang pag-ipon at di mo kayang isipin ang paggastos, di yan sustainable sa long term. Imposible magawa mo ito sa maraming taon at kahit na magawa mo ito, napaka-miserable naman ng buhay mo. Ang punto ng pagkakaroon ng pera ay para ma-enjoy mo, di ba? Kaya kailangan hanapin mo ang tamang balanse. Ang pang-apat, maingat na paggastos. Walang katiyakan kung gaano tayo katagal mabubuhay. Kaya mahalaga rin na mag-enjoy tayo sa kasalukuyan. Ngunit ang pag-enjoy ng pera ngayon ay hindi naman nangangahulugan na hindi ka magiging maingat sa paggastos. Kadalasan kasi, may mga tao nagsasabi na gusto lang nilang i-enjoy ang pera nila ngayon at bumili ng mga bagay na wala naman tunay na halaga. Tulad na lang ng mga damit na hindi naman talaga masusuot, sigarilyo, pagsusugal, at mga gadget na kadalasang ginagamit ang credit card na may mataas na interes. Ang ganitong uri ng paggastos ay kadalasang nagdudulot lamang ng stress at problema sa hinaharap. Mahalaga maglaan ng pera para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa atin kaysa sa mga walang kabuluhang bagay na mabilis lang din natin makakalimutan. Ang panglima, alamin kung ano ang mga priority mo. Alamin mo muna kung ano ba ang mga priorities mo sa buhay para maunawaan mo kung bakit mo kailangan mag-ipon ng pera at matuto kang iwasan ang walang kabuluhang paggastos. Kasi kung hindi mo gagawin ito, bibili ka lang ng mga bagay na akala mo ay makakapagpasaya sa'yo, ngunit sa paglipas ng panahon ay malalaman mo na sana ay itinabi mo na lang ang pera mo at pinalago ito. Ang totoo ay pwede ka namang mag-ipon para sa future mo at mag-enjoy ng pera mo ngayon. Ang maganda pa sa pag-iisip ng para sa future mo ay gagawa ka ng maliit na hakbang ngayon na pwede magdala sa iyo ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang pang-anim, small steps, big impact. Depende sa goals mo, pero sa totoo lang, ang kailangan mo lang ay magtabi ng maliit na porsyento ng kita mo para sa future mo. Ang pagtatabi ng 10% ng kita mo para sa emergency fund at investments ay pwede na maging sapat para sa retirement mo. At yung natitira mong pera ay pwede mo nang gastusin sa kahit anong paraan na gusto mo. Kahit ang isang tao na may karaniwang kita lamang ay pwede maging milyonaryo sa pamamagitan ng pag-i-invest ng 10% ng kanilang kita. Isang maliit na sakripisyo lang yon para magkaroon ng malaking halaga ng pera para sa future mo. At ang karamihan naman ay alam na ang maliit na halaga ng pera kapag in-invest ngayon ay nangangahulugan ng malaking halaga ng pera sa future dahil na rin sa compound interest. Isang simpleng example na lang ay yung maglagay ka ng pera sa time deposit sa Maya account mo. Yung tinutubo ng pera mo kahit 5 pesos lang araw-araw
ay malaking tulong yan para lumaki ang ipon mo. Ang pangpito, financial security. Isang kadalasang maling akala ay ang pagtatabi ng pera ay para lamang mapabuti ang buhay mo after 20, 30 o 40 years. Pero para sa akin, hindi ito totoo. Ang pagkakaroon ng pera na naitabi ay pwedeng mapabuti ang buhay mo ngayon. Ganito yan, kasi hindi ka mag-aalala ng pambayad mo ng mga bills mo at may buffer ka na pera sa mga di inaasahang emergency. Malaking bagay ito at mapapagaan din ang isipan mo. Isa pa, may kalayaan ka magpahinga mula sa trabaho, mag-resign at magsimula ng negosyo, maghanap ng bagong trabaho o lumipat sa bagong lugar at magbakasyon kung gusto mo. Ang pagkakaroon ng mga options na ito at kakayahan na gawin ng mga desisyon na ito ay malaking bagay, kaya bakit di mo samantalahin ang lahat ng pagkakataon na ito? Importante na ma-enjoy mo rin ang buhay mo habang bata ka pa at kaya mo pa maglakad. Well, di ko naman ibig sabihin na ubusin mo lahat ng pera mo, pero malaking bagay ito para sa iyong experience, lalo na kung may pera ka nang nakatabi. Ang pangwalo, smart spending. Para makuha mo ang tamang balanse sa pamamagitan ng pamumuhay ngayon at pag-i-invest para sa hinaharap, kailangan mo maging matalino sa paggastos. Hindi mo naman kailangang isakripisyo ang lahat ng ginhawa na tinatamasa mo ngayon, sa halip, bawasan mo lang yung walang kabuluhang paggastos sa mga bagay na di naman talaga importante o di mo naman talaga kailangan at madali lang makalimutan pagkatapos mo itong bilhin. Hanapin mo rin yung mga paraan para mabawasan ang iyong mga bayarin, tulad na lang ng paghahanap ng murang options sa mga utilities at insurance o sa groceries. Pag-aralan din kung paano ma-maximize ang oras mo sa pagtatrabaho para pakumita ng overtime pay. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng malaking benepisyo sa iyo dahil magkakaroon ka pa ng mas maraming pera para sa mas mahalagang bagay habang nakakapag-ipon ka para sa future mo. Ang pangsyam, paghahanda para sa hinaharap. Kung sakaling tumagal ang buhay mo pero di ka nag-ipon ng pera, ano na ang mangyayari sa iyo ngayon? Di ka naman pwede magtrabaho. Paano ka makakabayad ng mga bayarin mo? Magiging komportable ka ba sa ganyang sitwasyon? Ang pagiging matalino sa pera ngayon ay nangangahulugan lamang ng financial security pagtanda mo at di mo na kaya magtrabaho. Sa katotohanan, pwede ka naman mag-enjoy ng pera mo ngayon habang nagtatabi ng pera para sa future mo. Ang pag-iipon ng maliit na porsyento ng kita mo ngayon ay isang maliit na sakripisyo lamang, pero magiging malaki ang balik nito sa iyo sa future mo. Bukod pa dun, matututunan mo kung ano ang mahalaga sa iyo, kailan mo kailangan gumastos ng pera, at kailan mo kailangan magtipid. Tandaan mo na pwede kang mawala bago mo magastos ang lahat ng sentimo ng ipon mo o mamatay na may milyon sa bangko. The choice is yours. Ang pangsampu, maraming options kapag may ipon ka. Yung pag-iipon mo ng pera ay hindi lang para sa retirement mo after 30 years. Para din ito sa mga future decisions mo. Kapag may ipon ka, may kalayaan ka na pumili. Pwede kang magpahinga, pwede kang magpalit ng trabaho, pwede kang lumipat ng lugar, pwede kang mag-business, o humindi sa mga bagay na ayaw mo. Kaya habang ini-enjoy mo ang buhay mo ngayon, magtabi ka pa rin kahit maliit. Kasi sa huli, ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming pera, kundi yung may maraming options. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, mag-iipon ka na ba o magpapatuloy ka pa rin sa paggastos dan saka ka na lang magpapanik kapag ubos na ang pera mo? Kasi tandaan mo, hindi mo kailangan maging kuripot para yumaman, pero kailangan mo maging wais para umangat sa buhay. Okay lang na mag-enjoy ka ngayon, pero siguraduhin mo na yung future self mo ay hindi iiyak sa mga choices na ginawa mo today. At kung gusto mong matuto na magkaroon ng personal system para sa ikauunlad ng buhay mo, may ebook akong ginawa at makikita mo yung link sa baba ng video na ito. So ikaw naman, anong dahilan mo kung bakit ka nag-iipon ng pera at para saan ito? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.